Hallelujah. When we move, God will move. Mga kapatid, naalala ko yung mga Levites nung sa River Jordan. Ang instruction ng Panginoon, put distance about 3,000 cubits. Lagay sila kapatid na distansya ng mga 3,000 cubits, enough na ma-observe ng mga tao. May distance. Nung tumawid sila sa Jordan, before sila sa Promised Land, mga kapatid, naglagay ang Panginoon ng 3,000 cubits distance ng Levites. Ang purpose nun, makita ng lahat. If you are close enough, if the crowd is close enough, hindi nila makita, mga kapatid, ang gagawin ng Panginoon. So, naglagay ang Panginoon ng space. 3,000 cubits. That is 4,500 feet away, mga kapatid. Upang makita nila, mga kapatid, kung anong gagawin ng Panginoon. The moment na nung nag-step in sila, mga kapatid, doon sa... Now, nung unang umapak, mga kapatid, that is the book of Joshua, pag-apak ng unang Levite, walang nangyari. Pangalawa, nung silang apat na kapatid ay nandun na sa tubig, sa kapanangawi, yung Jordan River. Sometimes, mga kapatid, ang gagawin ng Panginoon, it waits for everybody maging all in doon sa plano ng Panginoon. The same nakita ko, mga kapatid, sa worship natin sa Panginoon. Mangagbigay kayo sa Panginoon o kayong mga anak ng makapangyarihan. Okay? Sa King James, give unto the Lord. Isa ka natin magbigay, giving, no? Hindi yan, mga kapatid, na money. It's not, give unto the Lord the glory, yung kaluwalhatian. Ibigay sa Panginoon yung kaluwalhatian. It's the glory ang ibalik sa Panginoon. Give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Kaluwalhatian at kalakasan ibalik sa Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, hear it. Verse number 2. Give unto the Lord the glory due unto His name. And then, dyan natin makikita, kinonect, that is semicolon, worship the Lord in the beauty of holiness. That means ang holiness ay part ng due sa Panginoon. You know what is due? That is rendering what is right. Ibabalik kung anong nararapat. The word due. Kaya magtanong, due na tayo sa ating kuryente ngayon. Anong date ay dapat bayaran na dahil yun ang nararapat gawin. Huwag mo nang palampasin dahil due ka na. Due. So, give unto the Lord the glory due unto His name. Ang kaluwalhatian na nararapat sa Kanya. And then, worship the Lord in the beauty of holiness. Now, yan po ay second phrase, mga kapatid, sa pagbabalik sa Panginoon ng kaluwalhatian. Gusto kong isa-isahin natin yan, mga kapatid, no? Yung verse na yan. That is, worship the Lord in the beauty of holiness. Kasi madalas natin makikita yan sa mga harap ng church. Worship the Lord in the beauty of holiness. Now, I hope we can dissect, mga kapatid, sa verse na yan. Dahil atin ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Ang salitang worship, galing yan sa scripture na yan, mga kapatid, galing sa Hebrew word na shaka. Di ba maraming Hebrew word ang worship and praise? At least 7 words ang worship. Mayroong shabak, that means loud. Diyan ginamit, mga kapatid, sa 29 verse 2, ang ginamit dyan is the word shaka, which means to bow down. Kasi maraming worship eh. Mayroong lifting of holy hands, mayroong loud voice, mayroong bow down. Ang ginamit dyan, mga kapatid, yung worship dyan, mga kapatid, sa ating nabasa, worship the Lord,
in the beauty of God. Ang word niya is shaka. That means to bow down, to prostrate. Bow down. Okay? Na ang literal meaning is to submit. Submit. Okay? Tandaan niyo mga kapatid, you can take note. Next, isa-isahin natin ito mga kapatid. And then, worship the Lord. Galing yan sa Hebrew na Yahovah. That is the name of God. Hindi nila gaano pinapronounce ng mga Hebrew mga kapatid ang word nito. Yahovah or Jehovah. The self-existing one, the name of God in their language, mga kapatid. Worship, so, sa literal is, ang word na worship is to submit, and then, Lord, or Jehovah, capital, nakita yung mga kapatid? Capital letter, ang L. Now, kapag nakikita kayo, pag nagbasa kayo ng Old Testament, mga kapatid, na Lord, capital lahat, L-O-R-D. It speaks to the name of God. Hindi lang sinusulat nila mga kapatid yung tetragrammaton. Yung nagpakit, I am, that I am. Ang mga scribes, pag nakita nila yun mga kapatid, instead na isulat nila yung word, yung name of God, sinusulat nila yung Lord na L-O-R-D capital. So pag nagbasa yun mga kapatid, yung Bible reader or scripture reader sa kanila, pag narinig nila yung Lord, they will say Hashem, or the name. Sasagot yung mga tao, the name. Pero hindi nila sinasabi dahil meron silang paniniwala na kung bakit napunta sila, nabihag sila sa iba't ibang bansa dahil embedded sa kanilang batas, thou shalt not use the name of the Lord thy God in vain. So hindi nila basta-basta sinasabi. Hanggang ngayon mga kapatid, walang sino mang Jewish scholar na makapagbigkas sa tamang pagbigkas sa tetragrammaton na Yod, He, Vav, or Yahweh, or Jehovah. Hindi nila alam kung paano talaga sabihin dahil just few years before ang ating Panginoon pinanganak, wala na nagsabi sa kanila openly. Tinago na nila yung mga kapatid. From the time of captivity, hindi na nila gaano sinasabi mga kapatid. Okay, just pardon the story. So, worship the Lord or Jehovah or Yahweh sa kanila. So, worship the Lord in the beauty, yung mga root, yung mga keywords mga kapatid din natin. Ang beauty, galing yan sa Hebrew word na hadara. Hadara, which means adornment of comeliness or glory. Hadara, beauty. That is from the Hebrew. Na, you know, alam niyo ba sa Proverbs mga kapatid, it is the glory of the Lord to conceal a thing. Gusto ko makita yung mga kapatid. Dahil yun ang ating pinag-aaralan. Kasi ang Biblia mga kapatid ay para siyang gold mine, parang mina. Let me... Proverbs. So, makita yun mga kapatid. Okay. It is the glory of and kalwalhatian ng Diyos mga kapatid. Ibig sabihin, meron siyang tinatago sa kanyang salita na kailangan nating huhukayin. Napansin ba natin? The more na pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon, it is the glory of God to conceal a matter. So sa kanyang salita mga kapatid, para siyang nakabaon ng mga kayamanan. Okay, para maunawaan natin, ang kaligtasan mga kapatid, it's a free gift. Salvation is a free gift. Of course, binayaran ng Panginoon. Yung binigay sa atin para sa mga sinners, it's a free gift. But sanctification is a costly experience. Hindi ko ba kapatid, no? Kaligtasan, kagad maunawaan ng lahat mga kapatid, no? Tanggapin. Pero yung word na sanctification,
pananatili sa kalooban ng Panginoon, kung hayaan natin ang kanyang kapangyarihan na manahan sa atin, it is a costly experience. That means we have to do something. Sundan natin mga kapatid. Salvation, ang kaligtasan, it's a free gift. Binigay ng Panginoon. Pero yung sanctification, by the way, anong sanctification? It's a process. Mula nung tinanggap natin ang ating Panginoon, pinangayaan natin ang kanyang salita, ang kanyang banal na espiritu siyang gumagawa sa atin. That's the process of sanctification. That's why Jesus was filled with the Holy Ghost and He was led by the Holy Ghost. Yun ang process, mga kapatid. Okay. So, worship the Lord in the beauty. Ano ang Hebrew word ng beauty? Hadara, which means comeliness or glory. No? Kaluwalhatian, worship the Lord in the beauty or hadara, that is holy adornment, banal na it's adornment. Or sa ibang translation is ornament. Hadara, ornament. Sa literal translation, mga kapatid, is external adornment sa literal na translation. And then, worship the Lord in the beauty of holiness. The word holiness comes from the Hebrew word kodesh. Ng kodesh. Ang ibig sabihin ng kodesh is separateness or apartness. Hiwalay. Hindi nakikiplet, nakikipit in, yan ang term niya eh. Worship the Lord in the beauty of holiness. Holiness comes from the word separateness, apartness, consecrated. Yun ang galing word na consecration. Hiwalay, mga kapatid. Sa literal meaning ay separation. So kung tingnan natin, mga kapatid, sa yung word na yan ay yung ano nangyari? Nawala. Exat off? Okay. So yung scripture na yan, mga kapatid, sa Psalms 29 verse 2. Worship the Lord, yung second phrase. Worship the Lord in the beauty of holiness. Sa Amplified Bible, kung meron kayong, tingnan nyo mga kapatid, kung meron kayong iba-ibang version sa Amplified Bible, ang sinabi dyan is, worship the Lord in the beauty of holiness and in holy array. Sa banal na kasuotan. Array. Sa Emphasized Bible translation, ang sabi doon, bow down to Yahweh. Bow down to Yahweh in the adornment of holiness. So ang kasuotan is holiness. Sa New American Bible, yung term na yan, kasi ating isa-isa mga kapatid, worship the Lord in the holy attire. Na? So sa literal reading, mga kapatid, ganito po, tingnan nyo ha. Sa literal, kung ating pagdugtungin, ang worship comes from the literal, it's to submit. To bow down, to submit. So sa literal meaning, yung scripture natin binabasa, mga kapatid, is submit to Jehovah in the external adornment of separation. Amen. Submit to Jehovah in the external adornment of separation. That's why, pagdating sa worship, mga kapatid, kung gaano natin hiniwalay ang ating sarili para sa Kanya, ganon din ang moving ng Holy Spirit sa atin. Because separation or holiness is required. Kung anong degree din ang ating makamit na worship sa Kanya. So both external, panglabas, and internal, mga kapatid, tinitingnan ng Panginoon kung gaano tayo hiniwalay para sa Kanya. So, kaya sinabi doon sa buong verse, give unto the Lord the glory.
Due to His name. Ang kalwalhatian na nararapat para sa kanyang pangalan. So yung ating ginagawa mga kabundig na internal, oh by the way, may mga nagtanong, bakit kaya pagdating sa pamumuhay na mayroong kabanalan, bakit parang mas marami yata ang sa mga babae kaysa lalaki? Napansin niyo ba? When it comes to outward, parang hindi yata fair. I-deal natin yan ngayon mga kapatid. Bakit? Mas marami mga kapatid ang kung isa-isay natin sa babae kaysa lalaki mga kapatid. Specifically, ang mga babae mga kapatid ay ina-address, lalo na sa writing ni Paul, ina-address sa kanilang appearance. How do they appear? While ang mga lalaki ay how do we act? Paano tayo? Gumalaw, gumawa. Isa-isahin natin yung mga how women are addressed oftentimes, how do they appear? While men are addressed when it comes to holiness, mga kapatid, how do we act? Paano tayo gumagalaw? Okay? Isa-isahin natin yan mga kapatid. Sa totoo lang mga kapatid, mas mabigat ang requirement ng Diyos when it comes to holiness sa mga lalaki. Because action and thoughts are more deeper than outward. Sabi ni Paul, kung alala niyo mga kapatid, I beseech that all men should pray lifting up holy hands. Lahat ng mga lalaki, itaas ang inyong mga kamay na banal. That means, i-check niyo muna yung mga gawa before you can lift up and really worship God. Kaya kung hindi natin unawaan mga kapatid, akala mas mabigat yung requirement ng Diyos. No! When it comes sa hierarchy ng commandment ng ating Panginoon, inuuna pa rin ng Diyos, mas greater ang responsibility ng mga lalaki, mga kapatid. Amen. But of course, ang layunin ng ating Panginoon, maging safe tayo. This topic, mga kapatid, ay hindi upang ma-burden tayo, pero alam niyo ba, ang layunin ng Panginoon, upang manahan tayo, mga kapatid, na totoong malaya sa kanyang perspective. Amen. And that's the goal. Bakit binigay ng Panginoon kanyang salita? Hallelujah. So, ating take it, mga kapatid. So, worship the Lord in the beauty of holiness. Amen. Praise God. Okay. Sa aklat ng Luke chapter 6 verse 62. Okay. Nabanggit ko kanina mga kapatid that salvation is free gift, but sanctification is a costly experience. No? Sa Luke chapter 9 verse 62, and Jesus said unto him, no man, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Wala daw mga kapatid na dapat, no? Sino ito nakasubok na ako nasubukan ko mga kapatid kasi wala nang gaano nag-aararo ng mano-mano eh. Dahil farmer yung father ko, minsan mga kapatid, papalit ako sa kanya, meron kaming araro. Tapos, ngayon kasi mga machines na eh. But, back in those days, may kalabaw, mayroong araro, pero pa rin gumagamit yata ng ilan-ilan. Hawak ka mga kapatid, ginamit ka ng Panginoon. Hawak ka mga kapatid, kung gusto mong tuwid, at saka, lalo na kung gagawa ka na mga kapatid ng kung saan magtatanim ka ng mais. Ang tawag sa amin mga kapatid, tudling. Gagawa ka na kailangan, yung distance niya ay kailangan pare-pareho pag magtatanim na. So ang technique is focus doon sa dulo. Minsan nilagyan nila ng marker yan, o lalo kung malayo mga kapatid, mayroong nilagay doon ng marker. Yun ang pinaka, sight.
Doon ka nakatingin. Ginamit niya ng Panginoon. Wala daw isang tao, no man, Jesus said to him, no man having put his hand to the plow. It speaks of salvation. Jesus was about His Word, no? Nagtuturo siya. Wala daw. Na tao nakahawak na doon sa araw at lilingon. He is not fit for the kingdom of God. Hindi siya karapat-dapat. That means, kung gusto mo talagang maglingkod sa Panginoon, focus. Amen. Ang tendency kasi kapag hindi ka mag-focus, mga kapatid, marami. Pag gano'n-gano'n yung ating direction na kapatid. That's very true sa mga naglilingkod sa Panginoon. Yung hindi nagpo-focus sa paglilingkod sa Panginoon kahit saan napunta. Oh, parang Kristiyano. Oh, parang hindi na naman. Oh, no man, having put his hand to the plow and looking back, his feet for the kingdom of God. Focus talaga mga gusto natin Panginoon. Focus natin sa Kanya. Kasi alam ng Panginoon eh. Sinasabi ng Panginoon, my son, give me your heart. Alam talaga ng Panginoon eh. Bakit? In-stress na natin Panginoon, ibigay mo sa akin yung puso. Then alam talaga ng Panginoon kapag hindi sa sentro ng ating puso, mga kapatid, mapapahamak talaga tayo. Hallelujah. So, He knows, alam na ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. And that's ang purpose ng holiness, its dedication, separation, mga kapatid. Matthew chapter 16, verse 24. Tingnan natin, mga kapatid. 16:24 to 27. There is a Jesus and His disciples, if any man will come after me, kung sino man, mga kapatid, na susunod sa akin. First, sabi ng Panginoon, let him deny himself and take up his cross. First is denial, and then take up his cross and follow me. Sino man gustong sumunod sa akin, ang Panginoon, no? Kakaiba ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi niya binigyan ng sweet promises. Napansin niyo ba ating Panginoon? Ang reward niya sa likod, sa uli. Ang mundo ganito, kung gano'n ito, ang i-front natin, nakita niyo mga advertisement? Inumin ng tunay na lalaki. Ang front, mga kapatid, yung parang maganda tingnan. Yung mga energy drink. Front na kapatid, lalakas ka. Pero hindi pinapakita yung result sa likod. Yung side effect. Pero ating Panginoon, very straight, mga kapatid. If you will come after me, first you have to deny yourself. Pinapakita niya, and take up your cross and follow me. Pero kung pag-aralan natin, mga kapatid, doon sa likod, andun yung reward. Inuuli ng Panginoon. Amen. Sa araw, kasi ba natin sa Book of Genesis, ang counting even until now sa Israel, ang counting nila is nauna yung gabi, the evening and the morning. Yan ang one day. Sa atin kasi, umaga hanggang gabi. Sa kanila mga kapatid, sunset, 6 o'clock, hanggang the next day, yun ang kanilang isang araw. The evening and the morning for the first. Kaya pag Sabat sila mga kapatid, pag sunset, part na ng Sabat day nila. Gabi, hanggang kinabukasan. Pag sunset, doon magtapos ang araw. The evening and the morning for the first day. Tingnan niyo mga kapatid sa Genesis creation. And the evening and the morning was the second day. The evening and the morning was the third day. Mas nauna ang gabi, punta sa araw. Actually, may plano yung Panginoon. The same sa kanyang presentation eh. Mas mauna yung kasi ba? Evening, yung sacrifice. And then comes the day. Amen. If you will come after me, deny yourself, take up your cross, and follow me. But later on, andun mga kapatid yung promises ng ating Panginoon. Andun yung kagalakan, andun for the kingdom of heaven is not meat and drink, but righteousness and peace and joy. Hallelujah! Mabuti ang Diyos mga kapatid. Ay, pati ako nagtuturo mga kapatid, I'm blessed by His Word. The Word of God is
two-edged sword, dalawang tapak, mga kapatid. For the hearers and for the speaker, para sa lahat ito. Salita ng ating Panginoon, mga kapatid. So, he said, take up, if anyone will come after me, let him deny himself. Take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. No? For what? Parang, ang illustration dito mga kapatid, parang kumuha daw tayo ng buhangin sa ating palad. The more na i-grip natin mga kapatid, the more na maraming buhangin ang lalabas. Pero kung hayaan lang daw natin, nagaganda lang mga kapatid, mas marami kang makukuhang buhangin. If you save your life, you shall lose it. If you lose your life, you will find it. And that's true. Principle natin, Panginoon, kapag ibigay lang talaga natin sa Panginoon, na hindi tayo nagpo-control mga kapatid, we will find it. Ito palang totoong buhay. Yung talagang gusto lang i-grip, gusto na i-control ang kanilang sariling buhay, mga kapatid, they will lose it. It's a principle na tinuturo ng ating Panginoon. It's a biblical principle, mga kapatid. So, deny yourself. So, paano i-deny? Maraming mga kapatid. This word pa lang, mga kapatid. If any man will come after me, let him deny himself. The word na deny, I think makuha ko mga kapatid ang isang example si Isaac. Isaac, naalala niyo mga kapatid? It's a denial. Na pwede siya na niyang gawin pero hindi niya ginawa. Alam niyo ba, no? Malaki na si Isaac. Siya nga pa nga nagdala ng panggatong eh. Sa kagamitan. Sabi ni Isaac, Father, the altar is ready, the fire is ready, but where is the sacrifice? Sakit yun mga kapatid, no? Dad, o kaya Papa, kaya Tay, handa na yung lahat ng kagamitan, no? Okay na yung altar. Ready na yung apoy. Saan ang ating ihahain sa iaalay sa Panginoon? Kung ako mga kapatid si Abraham, parang mabulunan ako mga kapatid. But on the other hand, mga kapatid, sabi ni Abraham, my son, the Lord will provide. Pagkatapos na sinabi na isa, the Lord will provide, tinalik niya na agad si Isaac. Pwedeng mag-resist si Isaac. Malaki na siya. At that time, he's 117 years old. Si Abraham. Anong magawa ng 117 years old kung takbuhan kaysa 17 years old? More or less. Time na yun. Kung habulan. Wala magawa. But because of alam niyo, isa mga kapatid, na mana niya, na ugali sa kanyang ama. Walang masamang nangyari doon sa paghahandog. Alam niyo, isa mga kapatid, every time na mayroong paghahandog, nag-intervene, mayroong kapangyarihan. He gave himself. That is self-denial. Oh, hallelujah. So we pray for a moment. I feel the power of God in this place. Dakila ka, Panginoon, we felt your presence. You are here with us. You are alive, oh God. Your word is forever settled in heaven. Buhay ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Binabalik po namin ang lahat ng kaluwalhatian. Nais po namin nalalalim pa sa karunungan, Panginoon. Habang binubuksan mo, Panginoon, ang kayamanan na iyong salita. You are unfolding revelations after revelation from your word. We will go deeper in our commitment to you, in our submission to you, God. Dakila ka, Panginoon. Salamat po. Salamat sa kaligtasan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po, Diyos, sa iyong provision. Surely you are more than enough, oh God. Words cannot describe your goodness to your people, oh God. And so we just
worship you, God, in spirit and in truth. We thank you, Lord, today. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa iyong mga anak. And give us ears to hear what the Spirit is saying to the church. And we can receive it, oh God, with faith in our hearts. At magdala ito ng bunga sa darating na panahon, Panginoon. Thank you, Lord, for your divine revelations. Thank you, God. In Jesus' name. Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, thank you, God. Thank you. So, if you will come after me, deny yourself, take up your cross. Na hindi ito literal na kapatid. Cross speaks of death. No? Deny yourself. Alala yung mga kapatid, ang ating Panginoon, sabi niya kay Pedro, Pedro, di ba ba alam na pwede akong matawag ng mga anghel ngayon na makipaglaban? Pwedeng gawin ng ating Panginoon, but He denied. And that's it. Ang mundo natin ngayon, mga kapatid, ay punong-puno ng rights, no? Dinidiin rights. Karapatan mo yun eh, sa pinong karapatan mo. Deny yourself. Okay. Very clear? Okay. Good point, no? Good point, no? Paano natin may portray, no? Sinabi na salita ng Panginoon mga Christians, straight kong sabihin, only immature Christians ang magsabi ng gano'n. Sinabi na salita ng Panginoon at pagtanong na ganito, kailangan ko bang gawin to? Do I need to do this? Kapag sinabi ng salita ng Panginoon at meron pa tayong tanong na kailangan ko bang gawin to? That means hindi pa tayo nag-mature. Because obedience and submission is a result sa maturity. Maturity, mga kapatid. So, pag question pa natin, kailangan ko ba talagang gawin to? O para lang to sa iba? So, kapag nakita natin, mga kapatid, ang sabi ng salita ng ating Panginoon, and then we will reason, we will question, mga kapatid. Well, siguro hindi pa natin naunawaan, hindi pa natin na internalize, hindi pa natin nasunod ang salita ng ating Panginoon. Yes, follow-up question. Pwede naman pala. Okay. Alright, that's true. Okay. Right, okay. Kaya mga kapatid, hard ang pananalita ng Panginoon sa mga Pariseo. Pero hindi kinondem ng Panginoon ang sinasabi ng mga Pariseo. Dahil sinasabi ng Panginoon, what though they teach, obey, but do not go after their deeds. Huwag daw sundin ang kanilang mga gawa dahil nagsasabi sila pero hindi sila gumagawa. So hindi kinondem ng Panginoon ang righteous talk ng Pharisee. Ang kinondem ng Panginoon yung kanilang mga gawa dahil hindi naaayon sa kanilang sinasabi. Okay? So, kaya may mga Kristiyano, kaya mga kapatid, no? Tulungan tayong nating Panginoon. Kasi yung ibang mga Christians din, naging katitisuran. No? Bakit natin pinag-aralan ito mga kapatid? Kasi ano, matagal na yan, pero bakit ano sa yung mga bago? Ako okay lang siguro. Siguro. Ganun mga kapatid. Dahil it's just normal mga kapatid.
na hindi natin pinasabihin na huwag tayong tumingin sa ating kapwa Kristyano. Titingin nila, yung mga bago mga kapatid, normal yun na titingin. Dahil paano sila titingin sa Diyos na hindi nakikita? Kaya ang Book of James, ganito po, no? Ang Book of James, very clear yung pagpaliwanag ni James, mga kapatid. When it comes sa pananampalataya, ang sabi ni James, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, dahil ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking mga gawa. So here, the measurement of faith is works. Barometer na mga kapatid ng faith. Hindi natin pwedeng sabihin mga kapatid na ang faith is directly proportional kung sa mga kapatid. Directly proportional ang faith sa ating actions. Mga gawa. Ang ating mga gawa ang nagsasabi ng level of faith natin. Kaya sabi ni James, I will show you my faith by my works. Sa pamamagitan ng ating mga gawa. So, when it comes mga kapatid sa pag-aaral natin sa subject na ito mga kapatid, separation, sanctification, kailangan talaga ang works. Ephesians, basahin tayo Ephesians mga kapatid, chapter 2, verse 8, 9, 10. Pwede mo project natin. Ephesians chapter 2, verse 8. Kasi may mga nagsasabi, hindi na kailangan ang gawa dahil we are saved by grace. No? Niligtas tayo sa biyaya, not by works. Tingnan natin ito sa context mga kapatid. Ephesians chapter 2. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Okay? Hindi daw sa ating sarili, ito ay biyaya ng Diyos. By faith, we are saved. Then, verse number 9, not of works. Hindi daw sa mga gawa. So, pag sabi mo, hindi na kailangan yung works. Not of works, lest any man should boast. Baka may mamayabang. Now, tingnan natin yung context na yung kabuuan na. Verse number 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So, we are created, we are His workmanship unto good works. That means ni-require ng Panginoon unto good works. Mabuting gawa. Which God hath before ordained that we should walk in them. Kita natin mga kapatid. Merong inordain, matagal na mga kapatid. That means dinesign ng Panginoon na itong nararapat gawin ng kanyang mga anak. That's the context. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God hath before, matagal na, in the mind of God, since hindi siya bound by time, yung yesterday sa Kanya, yung today, forever, hindi siya bound by time. Nasa mind na ng Panginoon. Ang kanyang mga anak, itong nararapat gawin. Which God hath before ordained that we should walk in it. Yun ang dapat natin lakaran. Yung mga gawang yun, dinisign ng ating Panginoon. Alright? So, works, mayroong result. That is the process of sanctification. Merong in-expect ang Panginoon na result sa atin. Ayun ang dapat natin. Kaya, sabi ko, I think, natin sa Sunday school, ang pinakakalaban talaga mga kapatid sa pagbabago o kaya sa change is culture. Culture sometimes kills Christianity or holiness. Ganon katindi ang kultura mga kapatid. Anong meaning ng kultura? O, di ba? Agriculture, floriculture, ano pa yung mga culture? Aquaculture. A culture is a system. System yan mga kapatid na it is laid na matagal ng panahon. Culture. Process. So maging ang kultura mga kapatid, ang pamilya natin mayroon tayong culture. Napansin ba natin? Yung iba, ang culture na iba na, okay lang, kanya-kanyang kain, okay lang. Gusto mong magkumain, magluto ka. Yung iba naman, gusto sabay-sabay. It's a culture. Yung iba naman, pag nag-pray, sabay-sabay mga kapatid. May maraming culture, mga kapatid. Na kung hindi tayo mag-ingat mga kapatid, kung bakit nandiyan yung Bible, mayroong law,
mayroong batas, mayroong maging sa pagkain may batas dapat, mga kapatid. Sa ceremony, mayroong law, ceremonial law. So worship, mayroong procedure dapat, mga kapatid. Why? Anong gusto nating Panginoon? Gusto niya ibababa ang kultura ng langit. It's the culture of heaven na dapat ma-receive. Sa prayer, tinuro niya. Sabi ng Panginoon, when you pray, pray in this manner, Our Father which art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth. That means, kingdom, it has a king and a subject. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. So binababa ng Panginoon kanyang word upang establish ang heavenly culture. Na hindi mag-supersede yung ating kultura sa pamilya, hindi mag-supersede yung kultura sa lipunan, hindi mag-supersede yung it's God's culture na binababa, mga kapatid. Yung mga nakasanayan natin, dapat i-tear down yun. Yung kultura ng salita ng Panginoon siya maghari. So that's why sinasabi ko, isa sa mga opposing factor, mga kapatid, sa gagawin ng Panginoon is culture. Many, siguro mga 7 years or 6 years ago. Kaya nga, nag-pray ako talaga, mga kapatid, ng ganit. Very radical, I would say, very radical prayer na sinabi ko sa Panginoon. We were invited, Sister Twinkle, na-invite kami sa prayer, mga kapatid. Doon sa prayer na yan, mga kapatid, sinabi ko talaga sa Panginoon. Nagkaroon lang ng revelation. Naisip ko lang, mga kapatid, na sa isang lugar, mahirap magtayo kung maraming building, right? Di ba, ito, mas madaling magtayo kasi empty eh. Yung space na yan. Kung mayroong plano, mayroong structure na itatayo, mabilis gawin. Hindi nahihirapan yung engineer or architect dahil open space. Pero kung meron na nakatayo dyan, mga kapatid, ng building, ang gagawin, mga kapatid, ng engineer, i-tear down niya muna yun. Alisin niya yun. Or else, hindi niya pwedeng magawa yung design na gusto niya. Are we following? That's why, in the Spirit, nahihirapan ang Espiritu ng Panginoon na i-build ang heavenly structure kung hindi masira talaga ang old structure na meron tayo sa ating kaisipan. So I said, God, Lord, Panginoon, I give you freedom, Panginoon, na wasakin ang mga struktura in the Spirit na sa aking kaisipan. So that you can build according to your word. Sabi ko, this is the word na sinabi ko sa akin, Lord, i-demolish mo, Panginoon. Demolish mo, Panginoon, yung mga kaisipan na nandyan. This is very true sa natural, mga kapatid. Sa natural, kailangan mo ng demolition. I would say, mga kapatid, sino ito naniwala, mga kapatid, na kailangan may mga bagay na i-demolish ng Panginoon sa ating kaisipan? Speak it. Sabihin natin yan sa Panginoon. And, after I prayed that prayer, mayroong kakaiba yung nakikita ko, mga kapatid. Because God ordained what we speak. There is power when we speak. You have to confess, mga kapatid. Kailangan sabihin talaga natin sa ating Panginoon. Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na alam ng Panginoon lahat. God is waiting for us to confess. Kailangan sabihin talaga natin, mga kapatid, kung anong gusto ng ating Panginoon na gagawin. Naalala niyo, mga kapatid, ang si Blind Bartimaeus, sinabi mo na ng Panginoon, alam ng Panginoon ang lahat eh. Sabi ng Panginoon, anong gusto mong gawin? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? O baka gusto lang ni Bartimaeus, mga kapatid, na bigyan siya ng limos. So, gusto marinig ng Panginoon from Bartimaeus kung ano talaga ang pinaka-priority niya. Sabi ni Bartimaeus, Lord, that I might see, I may receive my sight. Panginoon, ayaw kong tanggap lang ng tanggap ng limos. Gusto kong gagaling, Panginoon.
I'm ready. Siguro inisip na rin. He has counted the cost. Pagkatapos ko, siguro alam na ni Bartimaeus, pagkatapos na makakita na ako, wala nang limos. Kailangan ko magtrabaho. Hindi ba ayaw gumaling dahil gusto lang limos. But Bartimaeus, he counted the cost. Mga kapatid. I want to see. I want to receive my sight. So, binigay ng ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Meron pang mga pag-i-assist yung ating answers. May mga upuan doon sa ilabas natin maya-maya pag darating yung iba. Okay. So, amen. So, deny yourself and take up your cross and follow. Sa ibang scripture mga kapatid, daily, araw-araw. Deny his cross daily. Araw-araw. No? And follow me. For what a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his. Hindi lang tayo reward ng Panginoon according to our faith. But God will reward us according to our works. Works talaga. So, ulitin ko mga kapatid, ang barometer, mga kapatid, ang thermometer ng ating faith is works. That's why, pagdating sa Revelation chapter 2 and 3, mga kapatid, ang palaging inuulit-ulit ng Panginoon ang commendation to the church, I know thy works. Nalaman ko ang iyong mga gawa. Hindi sinasabi, I know thy faith. Oh, you have faith. But how about your works? Kaya inuulit-ulit ng Panginoon sa 7 churches, I know they works. I know they works. I know they works. Amen. Hallelujah. Meron pa mga kapatid, mayroon pang tanong? Okay, well, unahin muna natin. Mr. Irish, okay. Alright. Very good, very good. He says this, pero ang conviction niya sa akin is parang shallow kasi Very good. Very good question mga kapatid. Posible ba na ang isa ay conviction mas malalim kaysa iba? Bigyan ko kayo ng example mga kapatid. Meron tayong missionary, hindi lahat, no? Meron tayong missionary sa Davao na ang kanyang conviction when it comes sa kanyang apparel mga kapatid is palagi siya naka-long sleeves. No? Yun talaga ang conviction. Hindi rin niya ginagawang doktrina sa iba. Sa kanya lang. So, teacher namin sa mga kapatid sa Davao kasi nag-first year ng theology sa Davao. So, hindi siya namin nakikita mga kapatid na lumalabas na t-shirt. Kahit nag-aayos siya doon sa ilalim ng kanyang sasakyan mga kapatid, meron siyang ginagawa, naka-long sleeve talaga siya. Kahit ang haling dapan, kahit anong oras mga kapatid, nagja-jogging siya, naka-long sleeve talaga siya. Kahit nagja-jogging siya mga kapatid, mga sweatshirt. Nung in-explain niya, sabi niya, it is my conviction. It is my vow sa Panginoon. Pero hindi niya gina-impose sa iba. So, balikan natin. Mayroon bang mga bagay na conviction sa ating mga kapatid ay mas malalim? That's very good. Dahil ang conviction, ang pinaka-batayan ng conviction is the Word of God, prayer life. Kasi Word of God is God speaking to us, and prayer is we speaking, talking to God. Relationship sa Panginoon. Parang ganito. Parang mga magkaibigan. Yung talagang malalim na ang relationship mga kapatid sa kaibigan mga kapatid. Yung kailang commitment sa about isa ay malalim na. Merong sa iba okay lang, pero sa kanila hindi okay. Idagdag ko mga kapatid, ang book of Proverbs ay aklat ng wisdom. Wisdom. So kasi ang simpleng question sa atin sa paglilingkod ay ganito, no? Tama ba o mali? Di ba? Napansin natin yan? Pastor, tama ba natin gawin ito o mali? Though, nasa context ang tanong mga kapatid, pero shallow, mababaw. Ang Proverbs nag-suggest sa tanong na
hindi lang tama o mali. Tinuturuan tayo ng Panginoon, is it wise? Ito ba ay pantas na gawin? Is it wise? Dahil pwedeng tama, pero hindi wise. Alright. Very good, no? Sa Corinthians, paano yung judgment ng Panginoon doon? Sa Corinthians, kung basahin natin mga kapatid, may mga works na gold, merong silver, merong hay, ipa. Sa parang reward system ng ating Panginoon. Parang sa giyera, may mga valor. Yung nagbigay, nagbuhos talaga ng matinding sacrifice. Kaya ba? Sa Panginoon, meron siyang reward system man. God will judge us according to our works. I-reward ng Panginoon. So, depende sa sacrifice natin. Di ba yung mga sa eskwelahan, yung talagang nagsunog kilay talaga mga kapatid na halos. Pagdating sa graduation, di ba hindi ka na yan? Although graduate lahat, di ba? Graduate naman lahat. Pero meron talaga. Kaya kung basahin natin mga kapatid ang Revelation, meron iba't ibang crowns. Ibigay ng Panginoon. Iba't ibang crown na ibigay ng ating Panginoon para sa kanyang mga anak. It's a reward system ng ating Panginoon. So, yes, salvation para sa lahat. Kung ating ginagawa, ating gampanin mga kapatid, we are saved. Ligtas tayo. Pero merong higit pa doon ng ating Panginoon. Meron siyang mga reward. Works. God will judge every man according to his works. So yung ating mga sacrifices, hindi ka nasasayang. Huwag ito pagkalitingan. No, God will reward, mga kapatid. Hindi niya palampasin. Sabi ng Panginoon, yun nga magbigay lang tayo ng tubig sa likod ng Diyos, mga kapatid, o sa ating kapatid. Hindi mawawala ng reward sa Kanya. Sa ating Panginoon, maliliit na mga bagay, tinitingnan ng ating Panginoon. Matindi ang recording ng ating Panginoon, higit pa kayo sa CCTV. Tama ko, di. Maliliit na bagay, nakikita. Amen. That's good. Meron pa tayong mga patago. Makikita pala sa CCTV ang Panginoon. That should encourage us, mga kapatid. Amen. Good question. Mayroong conviction natin. Alright. I don't think so. Dahil ating conviction ay parallel sa ating relationship sa Panginoon. Conviction natin. The more na mag-deeper tayo sa ating pagkakilala sa Kanya, the more na maging deeper din ang ating commitment sa Kanya. Kaya meron ako, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Kapag lalo natin siya makilala, mga kapatid, the more na may mga bagay kayo i-commit. You can notice it, mga kapatid. Okay? Same, no? Nabanggit ko nung prayer meeting, mga kapatid, na yung principle of pressure, kasama yan, no? Sa paglilingkod sa Panginoon. Kung gusto nating lalalim, mayroong pressure. Mas mataas ang pressure kung if you want to go deeper. Same if you want to go higher. Tataas ang pressure, mga kapatid. So, same sa paglilingkod sa Panginoon. Kung gusto natin, sabi na Reverend Lee Stocking, isa sa mga gusto ko, mga kapatid, na preacher, marang siyang experience, mga kapatid, na talagang closer walk with God. Alas face to face na makausap ang Panginoon. Sabi niya, the more na you will go higher sa spiritual realm, the more na marami kang nakikita in the Spirit. At tataas yung level
ng battlefield. Pero the more ini-increase ng Panginoon ang iyong authority. Kaya sabi ni Reverend Jeff Arnold, higher level, higher devil. That's true mga kapatid. So, hindi yan negative. Inaangat lang tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kasi lahat subject sa Kanya. He has put everything under His feet, di ba? Nilagay niya ng Panginoon ang lahat sa ilalim ng Kanyang paa. It's a sign of victory. And then Ephesians, sinabi ni Paul, ginawa niya na we are made to sit together with Christ in heavenly places. Wow, what a scripture. Pinaupo tayo ng ating Panginoon sa sitting, when the king is sitting, mga kapatid, is a sign, mga kapatid, na nag-celebrate, nagja-judge siya. We are made to sit with Christ. Kailangan ko naman natin yung terminology ng Bible, mga kapatid. Kasi, ganito, pag ang isang hari ay nakaupo, it's either nagbigay siya ng judgment. Okay, basahin yung anong mga kaso dyan. Basahin nyo ng reader. Ganito, sabihin ng hari, okay, palayain. Okay, ikulong. Next, when the king is sitting, basahin niyo mga kapatid, he is made to judge by the power. Hindi niya kailangang sumigaw. No. Sinabi niya, that's it. Okay, patayin, patay. Buhayin, buhay. So yun ang picture mga kapatid ng mga totoong naglilingkod sa Panginoon. You are made to sit together with Christ in heavenly places, mga kapatid. Kung i-activate natin by faith yan, mga kapatid, you just have to speak. Nasa authority, mga kapatid. We are made to sit together with Christ in heavenly places. So, pero hindi darating yung basta-basta, mga kapatid. Kasi ma-develop mo na yung relationship. Naalala niyo mga kapatid si Enoch? Si Enoch, sabi ng Bible, Enoch walked with God and he was not, for God took him. Maiksi lang mga kapatid yung kanyang verse sa Bible, Enoch. Pero ang testimony niya, he walked with God. Lumagad siya kasama ang Diyos. But of course, before siya kinuha ng Diyos, 365 years old muna si Enoch. Maiksi lang ang Bible, but kung tingnan natin, when he was 365 years old in the book of Genesis, kinuha siya ng Panginoon. That means, it's a constant walk with God. Hindi lang basta-basta yung constant walk with God. Nasumpungan siya ng Panginoon. And then sinabi ng Panginoon, Enoch, huwag ka nang bumalik. Siya ang una mga kapatid na anong term ngayon mga kapatid ng teleport. Tiniliport siya na mga movie mga kapatid. Ibang dimension mga. Inuksan lang ng Panginoon yung next dimension. Enoch, come. Nawala si Enoch mga. Dalawa sa Bible na hindi nakasubok ng kamatayan. Si Enoch and then si Elijah. Translate sila mga. Kaya sila ng constant walk with God. So yung tinitingnan natin, Panginoon mga kapatid. We will be judged by God according to our works. Of course, faith, and then faith will result to works. And then tinitingnan natin. Meron pang follow-up? Meron pa? Follow-up. Conviction is a result siya sa relationship. Parang sa kaibigan, kung hindi tayo ganun close, hindi tayo ganun ang close ng ating communication. Sa mga kaibigan, di ba? So, ang conviction natin or pagpapahalaga natin, depende sa ating na-develop na relationship. Same with God. Same with conviction. Ay, ginagawa ko ito, pero ngayon, mas lalo na akong na-inlove sa Panginoon, iiwasan ko na to. Di ba? Ayaw ko nang gawin ito.
Gawin ko to para sa Panginoon. So, dahan-dahan natin deliver, pero natin gini-give up for God. Niunti-unti natin dahil lumalalim at lumalalim tayo. Hindi tayo sinabihan, mahirap yung mas okay yung mga kapatid yung personal sa atin na conviction na ginagawa natin ba sa Panginoon kaya pagsabihin, ikaw huwag mong gawin yan, huwag mong... No. Pag walang conviction ng kapatid, talaga mahihirapan. Or else maging traditional, maging burden. Alright. Okay. Alright, very good. Ang principle na same sa nature, no? Ang isang pananim na bagong tanim, mga kapatid, very sensitive yan. Kung gusto nating lalago siya, kailangan provide tayo ng magandang environment, kailangan diligan, kailangan ma-expose siya sa sunlight. Yung basic niya na pangangailangan, ma-provide para lalago siya. Actually, it's just the same, parallel yan sa ating mga kapatid. Kasi para tayong garden para tayong tinatanim ng Panginoon. Ang church tayo mga kapatid, ang bawat isa sa atin, isa sa mga responsibilities natin, lalo sa mga baguhan, is to provide a healthy environment. Maging example, maging parang sa tahanan. Parang hindi natin nire-require ng mas mabigat na gampanin yung kung maliliit ba, bigyan mo ng okay, magiging ka doon, tapos hindi pag-kalakad na. No! Hindi natin sila expect ng the same, mga kapatid. Hindi natin pwedeng expect. Dahil ang Panginoon, we grow from faith to faith. We grow from faith to faith. Of course, andun ang Word of God. Tinuturuan natin na magbasa ng salita ng ating Panginoon. Faith cometh by, sinabi ng English is hearing, but it's not really hearing. But faith cometh by revelation. Revelation by the Word of God. Dahil maraming nakikinig pero walang revelation.
Mag-grow lang ang faith kung mayroong revelation sa salita ng Panginoon. So faith cometh by revelation and revelation by the Word of God. So, revelation comes kung in-enlight ng Panginoon ang kanyang written word from Logos na maging Rema. Logos means written word. Rema means word made alive. Naging buhay. It's the word for the moment. So faith coming by hearing, spiritual ears, and hearing by the word of God. So, kailangan, basic yun mga kapatid na lalago tayo sa salita ng Panginoon. Mag-aral, makinig, you know, and then manalangin, yung basic discipline, parang nag-build up ng muscle. Yung iba, gusto kong physically fit, pero hindi naman nag-exercise. So talagang hanggang doon lang mga kapatid talaga. Gusto ko mag-push up. Gano'n sa gilid. So, kailangan mag-exert tayo ng effort mga kapatid. The same with Christianic fitness, mga kapatid, maging fit tayo spiritually. Kailangan meron tayong gawin. Kailangan ang word is intentional. You have to be intentional. Kung gusto natin maging fit, physically, you have to be intentional. Kailangan, we have to make up our mind. Igising ako bukas. Jogging, mag-walking ako. Pag hindi talaga buo ang ating kaisipan, so mag-exercise. Kasi si so-and-so, ang ganda na ng kanyang healthy siya. Ang lagang wala na siya mga extra. Gusto ko maging katulad sa kanya. Ganon gawin ko. Gising, exercise. Huwag na akong sobra sa pagkain. Mas marunong pagkain mga kapatid. Kasunod na lang. Ay. So, this is really intentional. Kung gusto natin maging fit physically, you have to be intentional. Sila talaga natin gawin. Sa lahat ng area. Gusto kong lumago. Gusto kong maging negosyante. Matakot man tayo mag-invest, matakot man tayo malugi. Paano ka maging negosyante? We have to be intentional. Gagawa. So the same sa spiritual na mga bagay. Kaya intentional tayo Bible reading. Napansin niyo ba mga kapatid na madaling mag-scroll ng Facebook kaysa magbasa ng Bible? Oo. Are you hearing me? Mas mabilis magbasa ng mga thread. Mga post. Uy, nag-live si so-and-so live. Napansin niyo ba? Dahil mas mabilis ang mga flesh. So, to be healthy spiritually, kailangan intentional natin gawin and then purpose talaga. With purpose natin gagawin. Amen. Nandiyan na ating Panginoon, tulungan tayo ng ating Panginoon. Good, that's okay. Ano nung aking TV ka rin? Tapos bilang pilutos ganyan. Pwede. Nauna ng dilingkod. Good. Ito maka-live yan, maka-live. Oo, maka-live. Yes. Yung mga bibinasal na kailangan talaga na yun, kasi hindi pa sila, ako nasa legal. Kaya ako sa iyo, para ako ako, kasi hindi ako kasi hindi ako sa akin. Kaya sabi or
Okay. Alright. Ang first natin mga kapatid, hindi natin kayang hadangan ang may mga... Kasi physical tayo eh. Parang ganito rin, mga kapatid, aawit ako, huwag na lang pakinggan ang aking boses. Pakinggan niya lang ang mensahe. Hindi po totoo yun. Mapakinggan talaga yan eh. Kasi umawit ka eh. Huwag niyo na lang pakinggan ang aking boses. No. It's not true. Mapakinggan talaga yung boses. It's okay. Tanggap naman eh. Tanggap naman eh. The same sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin mga kapatid na, of course, part ng encouragement. Huwag lang natin bigyan ng masyadong emphasis. Nakikita talaga eh. Because we are epistles. Mga sulat tayo. Living epistles unto men. Let your light so shine before men that they may see your good works. Talaga nakikita tayo. Hindi natin pwedeng, huwag mo lang tingnan ang ating No, nakikita talaga tayo mga kapatid. We have to understand sa paglilingkod, nilagay na ng Panginoon sa light. You are the light of the world. Ito mga kapatid, ang light, dahil pag nasa light ka, kunting galaw mo, nakikita ka. Sasabihin, ikaw, Kristiyano ko pa naman. Dahil nakikita nga eh. It's just the result of the light. Nakikita talaga. Pero kung nandun ka sa dilim, walang papansin sa'yo. You are in darkness. You are hidden in darkness. Pero kapag naglilingkod na tayo sa Panginoon, we are in the light. Okay, so you are the light. So hindi natin maalis yun. Of course, may mga bago pa, makikita talaga tayo mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo sa ating paglalakad. Kaya sabi ni Paul, we should walk, ang ginamit niya ng word is circumspectly. Mag-ingat sa ating paglalakad, sa ating pananalita. Be holy in all manner of conversation. Yan sabi ng Bible, ating pinag-aralan. Pag nasabi natin mga kapatid, para mahirap ng really. Kaya ang Holy Spirit, isa sa mga bunga ng Holy Spirit is temperance. Galing sa word na temper. No? Doon din galing ang temperature. Mainit. Yung iba mga kapatid, mas mabilis pang uminit kaysa pinapakulong tubig. No? So, isa sa mga fruit of the Spirit is temperance. Basta mga kapatid na iinit. May cooling system na binigay ang ating Panginoon. So, patungkol doon mga kapatid sa sinabi ni Sir Twinkle, paano yung mga nasa sumusunod, yung mga bago, ako nasa kalalitan, and then may nauna mga kapatid. Sabi ni Paul, okay, the first, sabi natin Panginoon, looking unto Jesus, Paul said, Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang pinaka-fixed goal talaga natin, if ma-attain natin ang ating pinaka-sentro ng ating pagtingin ng ating Panginoon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tingin na kapatid, He is. Paano natin siya makita sa kanyang salita? Paano natin siya, He's the author and the finisher. Hindi tayo mabigo mga kapatid. But we are called, tayo mga naglilingkod sa Panginoon, we are called to reflect Jesus. Ibang mag-reflect mga kapatid tayo sa katangian ng ating Panginoon. So, yung mga, halimbawa, bago pa lang, nag-build up pa lang sa kanilang faith, mga kapatid, ating tulungan, ipag-pray, tuturuan, encourage mga kapatid. Sige lang, patuloy lang, madapat talaga tayo minsan. Encourage natin. Hanggang mag-build na rin nila ang kanang spiritual muscles. Walking with Christ. Kailangan nilang aalalayan muna mga kapatid. Amen. Hallelujah. That's it. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. And then sinabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Sumunod kayo sa akin habang sinusundan ko ang Panginoon. Ibig sabihin sa ibang half, mga kapatid, wag na kayong sumunod sa akin kung hindi na ako sumunod sa Panginoon. Follow me as I follow Christ. So mayroong alignment mga kapatid. So careful tayo, no? Kung sino ang ating sinusundan. Baka yung sinusundan natin, mga model na lang. Mga Koreana, mga kapatid. Ay.
Follow me as I follow Christ. Yan ang ating pinaka-model na kapatid. Salamat sa Panginoon. Shall we clap our hands to the Lord? Thank you, Lord Jesus. We bless you, Lord. We thank you. We give you praise. Lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagsamba, Panginoon. Aming ginagawa sa iyo. You are worthy to be praised. In Jesus' name. Amen. Few minutes lang mga kapatid. Kung halimbawa meron tayong physical necessities na kapatid. Meron tayong few minutes break and then divine service na tayo mga kapatid. Amen. And then hinihiling ko mga kapatid ang ating mga kukuhan ay hindi ganong mainit mga kapatid. Pwede ba i-distansya natin? Para, kasi mainit ang panahon. So i-distansya natin para hindi kayo ganong mainitan.